Sala. Ito na ang mga unang balita. Dumating ulit si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan ipagpapatuloy ng Iglesia ni Cristo at iba pang grupo ang kanilang kilos protesta. At may unang balita live si Bam Alegre. Bam, good morning. Maris, good morning. Patuloy yung paghahanda ng mga rallyista dito sa Liwasang Bonifacio. Sa kasalukuyan ay naghahanda ng stage dito sa ating likuran. At yung ilang mga rallyista rin ay pumila kanina para sa libreng agahan. Mula naman yan sa City of Manila. Kaninang madaling araw nagkaroon ng bahagyang komosyon nang ireklamo ang isang may edad na lalaki na nanghawak umano sa binti ng isang babae na dito nagpalipas ng magdamag sa Liwasang Bonifacio. Natunto ng lalaki ng mga otoridad matapos habulin ng ilang naroon. Bahagya siyang nagtamo ng galos. Nagdesisyon ng biktima na di na siya ireklamo at pinagsabihan na lang. Nagpaalala rin ng pulisya sa mga dito na nakacamp out sa Liwasang Bonifacio na maging maingat sa paligid at sa kagamitan. Full force naman ang police visibility sa lugar. Nang mag-umaga, dumating uli rito si Congressman Leandro Leviste ng 1st District ng Batangas para kamustahin ang kanyang mga constituent. Ayon kay Leviste, Iglesia ni Cristo raw ang mamumuno ng programa ngayong araw. Sinusubukan pa natin kuhanan ng pahayag ang namumuno sa programa kung ano ang dapat asahan ngayong araw. Maris, crowd estimate mula sa Manila Police District, 400 ang mga tao raw na nandito ay as of 6:43 a.m. at peaceful ang situation so far. At makikita niyo sa ating likuran ay ongoing talaga yung preparations for today, Maris. Tama nung oras inaasahan magsisimula yung programa at inaasahan din ba na kakapal din yung dami ng mga rallyista ng katulad sa EDSA People Power? Gaano karami kung sakasakali? Okay, so wala pa tayong point person from yung organizers na narito. If basihan natin yung kahapon, around 7 and 8 a.m. meron ng program na isinasagawa rito. As for yung kung kakapal ba yung tao na narito, expected naman yun dahil yun nga yung people na nandun sa EDSA ay magre-relocate dito sa Liwasang Bonifacio, Maris. At hanggang bukas ba sila riyan? Okay, yun pa, inaalam pa rin natin yun dahil wala pa tayong official na authority from yung organizers, no? Pero mukhang ready naman din yung mga narito for the long haul, no? Parang yung gamit nila and their tents are set up here kung sakali mag-extend pa ng another day or a few more days, Maris. Maraming salamat, Bam Alegre. Pumalag ang Malacanang sa pambabatikos ni Senador Amy Marcos sa gobyerno nang dumalo siya sa rally sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sa talumpati ni Marcos itong Martes, tinawag niyang manhid at walang pakialam ang gobyerno sa paghihirap ng mga magsasaka at mangingisda. Pinuna rin ng senadora ang pagbiyahe ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos sa Canada para sa isang official visit. Kinontra ng palasyo ang alegasyon ng presidential sister na wala niyang malasakit ang gobyerno. Marami raw ang naipaabot na tulong ng gobyerno lalo na sa mga magsasaka at mangingisda. Tanong ng Malacanang, bakit ngayon lang daw masigasig mamuna si Senadora Amy Marcos sa gobyerno samantalang 2019 pa siya nakaupong senador. Wala silang pakialam! Gobyernong tulog! Lasing sa kapangyarihan! Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagturusa sa kasulinan hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Nagsagawa ng prayer rally ang mga Dabawenyo para ipanawagan ng accountability, transparency at hustisya.
Isinagawa po yan sa Rizal Park sa Davao City bilang suporta rin daw sa mga pagtitipon ng mga tao at ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila. Nag-alay sila ng dasal at nanawagan sa pamahalaan na dapat anila mamuno ng may integridad at naaayon sa batas. Dumalo rin sa prayer rally ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan, barangay at volunteer groups. Hindi raw nagpaalam at pwersahang kinuha ni alias Nash, isa sa mga namaril sa San Jose National High School sa Tacloban, ang baril na ginamit sa krimen. Ito ang paliwanag ng tiyahin niyang pulis na humarap sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Lumahok din sa pagdinig ang ina ng isa sa mga nasawi. Panawagan niya, mapatawan ang 2 minor de edad ng namaril ng mas mabigat na parusa. May unang balita si Von Aquino. Bumuhos ang emosyon sa paghahatid sa huling hantungan sa 14 anyos na si Ayesa Nicole Dazo. I love you, Rex! I love you! Mahal ka namin! Nailibing na rin ng 15 anyos na si Chris Lawrence Fabian. Ang tanging sigaw ng kanilang mga pamilya, hustisya. Ustisya po! Ustisya! Mr. President! Para naman po, tumulong naman po kayo para ustisya po sa mga bata. Sina Ayesa at Chris Lawrence ang 2 sa 3 nasawi sa walang habas na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Krimeng gumimbal sa buong bansa, lalo't ang mga namaril, mga estudyante rin na edad 14 at 15 lang. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ang ina ng isa pang nasawi na si Joyan C. Separa. Hiling niya, babaan ang edad ng kriminal na pananagutan at sana raw mapatawan ng mas mabigat na parusa. Yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? Sa ilalim ng batas, ang 14 anyos na namaril na si alias Nash, walang pananagutang kriminal base na rin sa kanyang edad. So paano yan? Isa sa, ano lang yan, sa bahay pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tolfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Ang tinutukoy ng ina ni Joyan C. ay ang panukala ni Senador Raffy Tulfo na amyendahan ng batas para magkaroon ng hiwalay na pasilidad para sa mga menor de edad na nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Bagamat hindi sila dapat isama sa regular na kulungan, hindi rin daw sila dapat nakahalo sa ibang bata sa bahay pag-asa. What I saw in the US, juvenile detention center, na talagang kulungan. May mga selda. Bawat bata pagdating sa gabi, nandun sila sa kanilang selda to make them feel na sila ay nasa facility na para gampanan yung parusa na ipinataw sa kanila. Sa unang pagkakataon, humarap sa publiko ang tiyahing pulis ni alias Nash. Siyang may-ari ng pistol na pinaputok ni alias Nash ng mahigit 30 beses ayon sa mga pulis. Ayon sa kanyang tiyahin, kinuha raw ni Nash ang baril nang walang paalam sa nakakandadong taguan niya. Dumaan daw si Nash sa bintana para mapasok ang nakalockdown niyang bahay. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house. So house? Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house. Tinanong din siya tungkol sa napabalitang dinala niya sa firing range ang batang pamangkin. I only bring him once. You brought him just once. Just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me.
he looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range. Ayon pa sa tiyahing pulis, napansin daw niyang nag-iba ang kanyang pamangkin nang magbinata na. Yung napapansin ko po kay Nash is masyadong mahaba ang oras niya sa cellphone. He is introvert, more or most of the time hindi siya nakikipag-usap. Gusto lang niyang mapag-isa. Nung siguro nag-puberty na po siya, doon siya nag-start na magkaroon ng sarili niyang mundo. Nasampahan na naman ang reklamong murder ang isa pang menor de edad na si alias Ron, 15 anyos. Sinubukan daw ng Senate Committee na imbitahan din ang kanyang pamilya sa pagdinig pero hindi sila matuntun. Humarap din sa komite ang ilan pang magulang at kaanak na mga namatay at nasugatan sa pamamaril. Ang isa raw sa mga binaril ni Nash, kanyang best friend na sugatan din at nasa ospital pa. Si Nash, nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. Ayon kay Committee Chair Risa Hontiveros, layon ng pagdinig na makahanap ng solusyon para hindi na maulit ang nangyari sa Tacloban. Paglilinaw niya, hindi siya tutol sa online o video games. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban. Tungkol ito sa mga panganib na pwedeng kaharapin ng mga bata habang naglalaro at nakikipag-usap online. Nagbabala si Hontiveros at ang mga eksperto tungkol sa 764, isang international network na nagsusulong umano ng karahasan at extremism sa social media at gaming platforms. Posibleng na-impluwensyahan daw nito ang mga menor de edad. May indikasyon din daw na may adult groomer ang mga menor de edad base sa pagsusuri sa Facebook account na pinaniniwalaan kay alias Nash. Pakay ng mga groomer na makuha ang loob ng mga bata online para mamanipulate sila. Pagkatapos ng barilan, nag-post ng comments sa page na ito ang tila mga miyembro ng parehong grupo. Makikita ang sinasabi ng mga miyembro ng grupo na sumusuporta sa ginagawa niya. Sa comment ng isang Sedik Riazanov, sinabi, na-edit na kita boy sa TikTok. Make sure na delete mo ang Discord, Reddit, Telegram para walang evidence mahanap. Itong Sedik Riazanov rin ang pinaghihinalaang adult groomer ng mga batang ito. Ayon sa ilang eksperto at advocates, may palatandaang may mga dayuhan na nagpapakalat sa Pilipinas ng nihilistic violent extremism o yung galit sa lipunan, nagtutulak ng pagsasagawa ng kaguluhan at iba pa. Pagkumpirma ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Undersecretary Aboy Paraiso, ilang insidente ng karahasan sa paaralan ay konektado sa nihilistic violent extremist groups. Pero ayon sa DOJ, the Department of Justice posits that the Philippines' current legal framework falls short or is not yet tailored to address online recruitment of children for violent extremist purposes. nasa pagdinig din ang kinatawan ng Meta na nakiramay sa mga biktima ng Tacloban school shooting at sinabi makikipagtulungan sila sa mga otoridad sa investigasyon. Please rest assured that protecting young people online is not just a policy position for Meta, but it is a responsibility that Meta take it seriously. Sabi naman ng kinatawan ng TikTok, zero tolerance sila pagdating sa violent extremism, youth exploitation at child abuse. We completely ban violent and hateful organizations or individuals, including UN-designated violent extremists, to prevent our platform from being used to glorify violence or inspire copycat actions. Ito ang unang balita. Von Aquino, GMA News. Kinumpirma ng World Bank ang pag-angat sa upper middle income country kategory ng Pilipinas. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, kasunod ito ng pag-abot ng Pilipinas sa kinakailangang gross national income per capita na kategorya. Batay sa huling assessment ng World Bank, $4,850 o halos 300,000 pesos ang GN per capita ng bansa. Mas mataas sa threshold na $4,636 o katumbas ang halos 286,000 pesos. Sa tingin ng DepDev, ang pag-angat ng kategorya ng Pilipinas ay makakatulong para mapataas pa ang kumpiyansa
na mga mamumuhunan sa bansa na bubuo ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Tinutulan ng ilang employer organizations ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ay sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, hindi tama ang pinagbasihang formula. Karamihan pa raw sa mga manggagawa ay nagtatrabaho sa mga maliliit na kumpanya na hindi nila kakayaning ibigay ang taas sahod. Ayon naman sa Federation of Philippine Industries, ngayon pa lang makakabawi ang manufacturing industry. Pero dahil sa wage hike, ay nakadagdag pa ito sa pressure sa mga kumpanya sa gitna ng mataas na energy at logistic cost. Panawagan naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang balansing pagpapatupad ng wage hike. Dapat daw isinaalang-alang din dito ang mga micro, small and small medium enterprises o MSME. Samantala, git naman ni Labor Secretary Francis Tolentino, marami ang naging konsiderasyon sa inaprubang dagdag sahod. May exemption din daw sa wage order. We dissented kasi yung mga formulang ginagamit natin which is regular, yung inflation, yung mga measures na marami yun palagay namin mali dahil ngayon kasi it is not a normal situation. Bakit po? Merong giyera, tumaas ang gasolina, tumaas ang inflation. So, ang number one consideration yung pagkahirap lalo ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga pang-araw-araw na gastusin at bilihin. Yung mga may 15 employees and below can seek an exemption. Ano yon? Yung mga pumapasok dun sa Barangay Micro Enterprises Law, 3 million and below yung kanilang capitalization, hindi kasama yon. Pang Best Actress ang atake ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza sa behind the scenes ng shoot ng isang lifestyle magazine. Kahit anong emosyon kasi, mapatakot, galit o lungkot, hindi natrasa ni Barbie. Pinuri naman ng netizens ang effort niya para maparamdam ang iba't ibang emotions. Ang video na yan may mahigit 4.6 million views na. Galing naman kasi